Maraming salamat po sa inyong maagang pagdalo sa ating pananambahan ngayong linggo. Bilang mga paalala lamang po, ang atin pong mga gadgets, pakilagay lamang po sa silent mode or paki-turn off para po sa kaayusan ng ating programa. Gayon din naman po, hinihilingan yung mga nasa bandang likuran na mag-occupy po ng bandang harapan para po walang empty spaces dito sa harapan. At tayo po ay maglalaan ng ilang sandali ng pananahimik para bilang paghahanda po sa pagsisimula ng ating pagsamba. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Magandang umaga po muli sa bawat isa na napakalamig na ng panahon. Ngunit hindi nawa ito maging hadlang sa ating maagang pagdako sa bahay-sambahan. Ito na po ang ikalimang Lord's Day ngayong taon. Napakabilis po na ang panahong lumipas. Ang gawaing ito ng pagsamba ay pinapahalagahan ng isang Kristiyanong komunidad kung saan pinapupurihan, niluluwalhati, itinataas ang ngalan ng makapangyarihang Diyos. Ito'y pagsambang nakatuon tanging sa Panginoon lamang sa tulong at gabay ng banal na Espiritong nananahan sa atin. Kaya naman, sa mga tunay na mananampalataya, ito ay napakahalaga, ngunit hindi alitana ng mga makasanlibutan. Ito ay isang pribilehiyo para sa ating mga tinubos at kagalakang dakilain ng ating Panginoon. Dahil sa kabutihan din ng ating Panginoon, patuloy nating kinikilala ang kanyang katapatan sa buhay ng ating mga kapatid na nagdaos muli ng kanilang kaarawan. Noong January 27, si Sofia de la Peña, maging si Ate Roxanne Tapat. Noong January 30 ay si Reynan Picayo. Binabati din natin ang ating mga kapatid na nagdaos ng kanilang anibersaryo ng kanilang pagsasama. Noong January 28, tatlo po silang couples. Si Mr. and Mrs. Danny and Rachel Managelod, Mr. and Mrs. Allen and Jones Rendon, maging si Mr. and Mrs. Julius and Cheryl Alibayan. Maligayang kaarawan po sa bawat isa, maging sa ating mga kapatid na nag-anibersaryo. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa paglapit sa ating Panginoon. Matagpuan nawa tayong karapat-dapat na handog sa kanyang banal na harapan. Welcome po sa C4 Worship Service. Atin pong pasimulan ang ating pagsamba sa umaga na ito sa pamagitan po ng pag-awit ng papuring awit. Awitin po natin ang kabanal-banalang Diyos. Diyos na
po ang bawat isa. Tayo po ay tumayo. Banal, banalan, makapangyarihan, pinupuri ka ng lahat mong nilalang. Lupa, langit, dagat, at nananahanan, tatlong personal, Diyos na Sabi ng awit 99 verse 1 to 5, si Yahweh ay naghahari kaya't sa takot ay mga tao'y nanginginig. Trono'y sa ibabaw ng mga kerubin, kaya daigdig ay nayayanig. Si Yahweh dakilat tunay sa Sayon o sa mga bansa. Si Yahweh ang naghahari sa lahat ng mga nilikha. Purihin natin ang banal at dakila niyang ngalan. Si Yahweh ay banal. Ikaw ang dakilang hari, umiibig sa katwiran. Ang dulot mo sa Israel ay ganap na katarungan. Ang dulot mo sa kanila ay pagtinging pantay-pantay. Si Yahweh na ating Diyos ay lubos na parangalan. Sa harap ng kanyang trono, tayo ay manambahan. Si Yahweh ay banal. Atin pong sabay-sabay basahin ang samba. Handa, basa. Sa iyo, o kataas-taas ang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad na mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marubdob po naming hangad, kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kapuluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kinikilala po namin na kayo'y Diyos na banal. Diyos na dapat sambahin, Diyos na dapat igalang, Diyos na dapat ibigin. Sapagkat ang iyong pag-ibig na ipinadama sa amin ay walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang krus para sa aming kaligtasan. Kaya ang umagang ito'y hindi para sa amin, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Naway masumpungan na ang bawat isa sa amin ay sumasamba at nagbibigay ng karangalan sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ating patuloy na sambahin ang ating nag-iisang Diyos na banal. Pumasdan kong kabanalan mo, kung tingnan kong kagandahan mo, lahat man ng bagay di ahadlang sa liwanag mo.
Masdan kong kabanalan mo, kung tingnan kong kagandahan mo, lahat man ng bagay diyahan lang sa liwanag mo. Kagalaan sa pag-ibig. Nagalakan sa pag-ibig mo, kagustuhan mo ang nais ko. Lahat man ng bagay ihahantong sa liwanag mo. Sambahin ka, ako'y nabubuhay upang sambahin ka. Sambahin ka, Ako'y nabubuhay upang sambahin ka. Ako'y nabubuhay upang sambahin ka. Ating ialay sa Diyos ang karapat-dapat at tunay na pagsamba. Tanging siya lamang ang ating pag-asa. sa Iyo'y iaalay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mo matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa iyo ay may kagalakan at buhay na walang hanggan. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa iyong kabanalan, biyaya mo ay nakamtan. Sa iyo ay may kagalakan at buhay na walang hanggan. tunay kang Panginoon. Namalas ko sa Kalbaryo, buhay man inalayo ko, Kristo, upang maligtas ang
pangalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba, sumasamba. Ay na napakabuti ng ating Diyos, narapat lamang sa kanyang balik ang pinakamataas na papuri. Magandang umaga po sa bawat sa atin. Ngayon po tayo dadako sa pampublikong pagbasa ng salita ng Panginoon na masumpungan po sa Kawikaan, Kabanata 11, talatang 1 hanggang 10. Nawa po, kagaya ng lagi natin paalala, nawa may dala kayong sipin ng inyong Biblia. Sige po, akin pong sisimulan ng pagbasa at inyo pong subaybayan sa inyong sipin ng Biblia. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit ang kababaay nagbubunga ng kaalaman. Ang tuntunin ng matuwid ay ang katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Ang katwiran ng tao ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng masamang nasa niya. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang pag-asa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay panira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Tayo po ngayon ay dadako sa pagkakaloob sa ating Panginoon. Bago po natin basahin yung ako isang katiwala, hayaan niyo po muna ang aking basahin ang ilang talata mula sa Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Diyos po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Atin pong bikasin, ako ay isang katiwala. Ready? And ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, at mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos.
Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay. At ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Habang iniipon po ang ating mga kaloob, muli po tayong umawit. Kung tayo'y mamuhay ayon sa patnubay ng Diyos at ng Kanyang salita, siya ay sasabing kung ating susundin, at kung tayo ay magtiwala, si Jesus ay sundin ang Kanyang kagalakan, laging sasaabing, papawiin niya ang kanang pangamba, kung tayo'y laging mananaman. Ang Kanyang patnubay lagi nating taglay, sa daan tayo'y iingatan. Magtiwala't si Jesus ay sundin ang Kanyang kagalakan, laging sasaatin. Kung ang ating buhay sa Kanya ialay, ang pag-ibig niya'y kakampi. Ang bawat biyaya at lahat ng tuwa ay palagi ang sasaatin. Magtiwala't si Jesus ay sundin ang Kanyang kagalakan, laging sasaatin. Kay tamis manali sa Kanyang pag-ibig, siya'y ating sinusunod. At kahit nasaan tayo pagutusan, buong puso tayong maglingkod. Ang Kanyang kagalakan, laging sasaatin. Aking po hinihilingan tumayo ang bawat isa para sa pag-awit ng ating offering song. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Ang bawat pagpapala mo, higit ay sa ginto. Ama namin Diyos, ang makapangyarihan, tunay nga kami nagpupulit ng papasalamat sa patuloy na pagkakaloob niyo po sa amin ng aming pong mga pangailangan sa araw-araw. Kinikilala po namin, Panginoon, na lahat ng bagay ay nagmumula po sa inyo. At kami, Panginoon, ay may kagalakan na kami ay magbilik ng aming mga kaloob para sa inyo lamang, Panginoon. Aming dalangin ang iyong patuloy na pagbasbas sa mga salapi na nasa aming harapan. Dalangin po namin, Panginoon, ito'y patuloy na magamit sa pagpalaganap ng iyong mga salita at marami pang kaluluwa ang maidala po sa iyong harapan.
Patuloy po namin dindalangin ang pagbibigay nyo ng wisdom sa amin pong mga tagapanguna upang mas epektibo nga Panginoong magamit ito sa iyo pong mga gawain. Sa iyo po namin nais ibalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa tayong pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng salita. Hawakan po natin yung ating mga sariling sipi ng Biblia at hayaan niyo po sanang ako yung manguna sa pagbasa ng teksto ngayong umaga at ang teksto po ay matatagpuan sa aklat ng mga kronika chapter 16 verse 7 to 10. 2 Chronicles chapter 16 verse 7 to 10. Si Propeta Hanani. Nagpunta noon kay Asa si Hanani na isang propeta at sinabi, dahil nagtiwala ka sa hari ng Syria, sa halip na kay Yahweh na iyong Diyos, natakasan ka ng hukbo ng hari ng Syria. Mas malaki ang mga hukbo ng mga taga-Ethiopia at mga taga-Libya. Napakarami nilang karwahe at mga bayo, ngunit ibinigay sila sa iyo ni Yahweh sapagkat sa kanya ka nagtiwala. Verse 9. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Dahil sa kahangalan mong ito, mula ngayon lagi kang magkakaroon ng digmaan. Verse 10. Sa sinasabing ito, nagalit si Asa kay Hanani at ito'y ikinandena sa bilangguan. Mula nooy, naging malupit si Asa sa mga tao. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng Kanyang salita. Isa pong magandang umaga sa bawat isa sa inyo. Sa pagkakataon pong ito, tayo ay patuloy na sumasamba sa Panginoon at ngayon sa pamamagitan po ng pakikinig ng Kanyang banal na salita. Ang ating dalangin, habang tayo ay sumasamba sa pamamagitan ng pakikinig, ang mayamang pagkilos ng banal na Espiritu sumabawat isa sa atin. Tulungan po tayo na mabuksan ang ating isipan at puso upang makaunawa. At dumadalangin po tayo na tulungan tayo ng Panginoon na magpakumbaba at tumugon ng meron pong pagpapasakop. Tayo po ay manalangin. Panginoon, isang kagalakan po para sa amin ang sumamba dahil lamang sa iyong biyaya kung kaya kami po ay nagiging kalugod-lugod. Sa mga pagtitipong tulad nito, ang aming pinakananais, walang ibang mataas kundi tanging kayo lamang. Nakauunawa kami sa tunay na pagsamba sa pamamagitan pa rin ng iyong tulong sa amin, sa kapahayagan ng iyo pong banal na salita. Aming amang Diyos, ngayon pong umaga, sa aming pag-aaral, pakikinig ng iyong banal na salita, tulungan po ninyo kami, pagpalain po ninyo kami. Kami po, Panginoon, bilang mga magkakapatid, ay mabuhay na nakalulugod sa inyo pong banal na harapan, lumalakad ng meron pong kapakumbabaan para sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa taong 2026, ang atin pong tema, A Community Committed to God's Truth. Walking in Humility in Every Godly Pursuit. Napakabilis ng pagdaan ng bawat araw. Tapos na po kaagad ang unang buwan ng taon po na ito. Ngayong araw ay Pebrero na. Kaway-kaway sa mga nagmamahal. Dahil ang buwan ng Pebrero ay buwan ng pag-ibig. Kaya po ang ating tema para sa buwan po na ito ay patungkol din sa pag-ibig. Pero hindi po yung makamundo na pag-ibig. Kundi yun pong pag-ibig sa Diyos na siyang pinagmumulan ng kakayahan na makapagkaloob din po tayo ng pag-ibig na mabuti, maganda at maayos. Kasi yung pag-ibig na alam po ng mundo ay makasarili. Kaya sa atin pong
tema para sa buwan ng Pebrero, a people committed to God's truth and God's love. Related pa rin doon sa ating annual theme na we are committed to God's truth and we are walking in humility in every godly pursuit. Yung soberanong Diyos na atin pong kinikilala, napapasakop tayo sa Kanya at bilang tanda ng atin pong pagpapasakop, tayo po ay lumalakad ng merong kapakumbabaan, gabay ang Kanya pong katotohanan. Hindi tayo lumilihis, kundi nagpapatuloy tayo sa mabuting daan. Sa unang linggo ng buwan po na ito, ngayong umaga, ang pamagat ng atin pong pag-aaral, bunga ng pagsuway at kataasan. Kasi nga po, mayroong mga pagkakataon, nakikilala natin ng Diyos, alam natin na makapangyarihan at may otoridad ang Kanyang salita. Alam natin na sa iba pagkakatiwalaan, pero tayo po ay mahina. At dahil po sa ating kahinaan, paminsan nauuna yung atin pong mga sariling kapamaraanan, at dahil po doon, sumusuway tayo. Doon po sa gusto ng Diyos, at dahil din po doon, tayo po ay napapahamak. Ang akin pong iminumungkahi at ituturo ngayon pong umaga, ay narito po ang buod. Ang taong nakatalaga sa katotohanan ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos ay nagtitiwala, sumusunod sa Kanyang kapamahalaan, kalooban at kapamaraanan. Ang pagsuway ay nagbubunga ng kapahamakan at ng kalungkutan. Ulitin ko po, ang taong nakatalaga sa katotohanan ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos, nagtitiwala, sumusunod sa Kanyang kapamahalaan, kalooban at kapamaraanan, subalit ang pagsuway ay nagbubunga ng kapahamakan at ng kalungkutan. Minsan ay meron po akong nakita na isang poster sa isang bagong bukas na business. Ganito po ang nakasulat doon sa poster. Start right, stay bright, finish strong. Magsimula ng tama, manatili sa liwanag, matapos ng matatag. Naging hamon po yun, para sa akin, na sa buhay, sa lahat ng ginagawa, at pinagpala, yun pong nagpapasimula ng tama. Nananatili doon po sa kaliwanagan at natatapos ng mayroong katatagan sapagkat malungkot kapag tayo po ay nakaranas ng lahat ng kagandahan sa panimula pero hindi natin nakuhang manatili sa liwanag at ang ating buhay ay humahantong sa kapariwaraan. Kaya nga po minsan, habang naglalakad ang ating Panginoong Jesucristo, nakasulat doon sa aklat ng Lucas, Kabanatang 9, marahil itong taong ito ay hangang-hanga sa Panginoong Jesus sapagkat nakikita niyang mahusay na guro ang Panginoong Jesucristo, makapangyarihan sapagkat gumagawa ng himala, nagpapagaling ng mga karamdaman. Sabi po nung lalaki ito, Panginoon, susunod po ako sa inyo. Pero sabi ng Panginoon, bagamat maganda ang naisin ng taong ito, sabi ng Panginoon, isipin mo muna mabuti. Yung mga ibon, merong pugad. Yung mga asong gubat, merong lungga. Pero ang anak ng tao, walang matutuluyan upang pumimlay sa gabing ito. Ang puntos po ng Panginoon para doon sa lalaki na yan ay, talaga bang gusto mo? Napakaganda ng sinasabi mo. Kagaya rin ng bawat isa sa atin. Marahil kaya tayo naririto, sa tulong ng ating Panginoon, naunawaan natin, mahalaga ang sumamba. Mahalaga na maging
relihiyoso, mahalaga na sumunod sa utos ng Diyos. Pero tanong, nauunawaan po ba natin ang hinihingi ng pagsunod sa sinasabi ng ating Panginoon? Pagkatapos ay sinabi ng ating Panginoong Hesukristo doon sa isa, sumunod ka sa akin. Pero sabi po ng lalaking ito, at nandito po yung problema, sabi po niya, teka muna Panginoon. Sa English po, Lord, let me first say goodbye. Doon sa aking mga kamag-anak. Sabi na Panginoon, sumunod ka sa akin. Sabi ng lalaki, teka muna. Papaalam muna ako. Yun po yung problem. Sabi ng Panginoon, hindi karapat-dapat. Yun pong ganoong pagnanais na ikaw ay tinatawag pero hindi ka makapag-desisyon. Tapos meron ng isa, sabi niya, susunod rin siya sa Panginoon. At nung sinabi niyang susunod siya sa Panginoon, sabay sabi din niya na, teka muna po, at ipapalibing ko muna yung aking tatay. Sabi ng Panginoon sa kanya, hayaan mong yung patay ang maglibing sa kapapatay, pero ikaw, sundin mo kung ano yung sinasabi ng Diyos. Meron tayong mga gusto. Alam natin kung ano yung tama. Pero meron po mga pagkakataon, pinagbibigyan natin yung ating sariling mga baluktot na isipan, pinagbibigyan natin yung kawalang pagtitiwala sa Diyos. We may start right, but we don't stay bright, and thus we finish weak. Isang angkan ang atin pong titingnan ngayon bilang aking pagbibigay ng background sa teksto. Ito po ay angkan ng mga hari. Isang angkan na alam ang katotohanan, may maayos na simula pero natapos na sira at natapos na mayroong kalungkutan. Ang teksto po kanina na binasa sa atin ng ating kapatid na Joel ay patungkol kay Asa, 2 Chronicles chapter 16. Pero ito pong si Asa ay pang-apat sa sunod-sunod na mga hari ng Huda. Kaya upang makita po natin ang salita ng Diyos na itinuturo sa atin ngayong umaga, kailangang balikan po natin sino ang tatay ni Asa, sino yung kanyang lolo at yung kanyang lolo sa tuhod. At pag nakita po natin yung pattern nito pong mag-aama na to at maglololo po na ito, turuan nawa tayo ng Panginoon na matuto mula sa kanilang buhay at kung papaano po sila itinuwid ng ating Panginoon. At dalangin ko po na makita rin natin ngayong umaga anong pag-asa mayroon tayo sa atin pong kahinaan bilang mga tao. Nahati, yun pong bansang Israel. Merong Northern Kingdom at merong Southern Kingdom. Bago po yun nahati, ang Israel ay isang napakalaking bansa, napakatatag. So tingnan natin yung lolo sa tuhod, si Solomon. So si Solomon po, yung hari ng Israel, sumunod siya sa kanyang ama na si David. At mula po sa kanyang amang si David, na tinagurian pong a man after God's own heart, sapagkat hanggang sa kanyang kamatayan ay sinunod po niya ang Panginoon, si Yahweh. At bagamat hindi naitayo ni David ang templo at ang kaharian ng Kastilyo, ito pong si Solomon, pinagkalooban po siya ng Diyos ng walang kapantay na karunungan at walang kapantay na kayamanan. Naging tanyag ang Israel. Mga hari, mga reyna mula sa iba't ibang bansa, pumupunta po doon sa Israel. Ang sabi po doon sa aklat ng Kronika, ginawa po ni Solomon, sapagkat siya ang hari na mahusay,
Ginawa po niya na yung pong ginto at pilak ay para mga bato lang sa lansangan. Ganun po kayaman. Ano? He started right. The Lord blessed him. But this is the problem. Ano po? Yung kanya pong talino, yung kanyang yaman at yung kanyang kasikatan, hindi po siya doon nanatili. Siguro inisip niyang ito pa ay kulang at meron pang iba makapagpapaligaya sa kanya. Nagkaroon po siya ng 969 na asawa at asawang alipin. Napakadami, ano po? 900 plus na asawa at asawang alipin. Bahagi po ng kanyang pag-aasawa na ito ay yung pakikisama sa mga bansa na ang mga babaeng ito na napakaganda, mga reyna, prinsesa mula sa iba't ibang bansa, ay kanyang maging kaalyado sa kaharian. Pero meron pa rin pong problema doon. Bawat babae po na ito, dala-dala yung kanyang Diyos. At ito pong si Solomon, ipinagpatayo niya ng kapilya, ipinagpatayo po yung lugar pagsamba, bawat Diyos-Diyosa na ito. At ang puso ni Solomon ay hinila upang sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ko alam kung ano yung inyong naiisip at hindi ko alam kung ano yung inyong damdamin. Siguro sasabihin nyo, pagkakabobo naman itong si Solomon na to. Nagsimulang napakahusay, napakaganda. Tapos, nakuha pa rin na lumihis. Mamaya po kasi, pero hindi ko mapigilan yung aking sarili kasi dapat mamaya ko pa sasabihin. Pero sabihin ko na ngayon, ano? Siguro yung iniisip natin, kung ako yon, hindi ako magkakaganon. Really? Talaga ba? At dahil po sa kasalanan ni Solomon, dito po nagsimula ang plano ng Diyos, ng soberanong Diyos, yung pang isang matatag na bansa nahati. 10 tribo inalis sa Israel at 2 lamang ang natira sa angka ni David. At dun po, si Solomon, nagkaroon po siya ng anak, si Rehoboam. Ito po yung lolo, si Rehoboam. Ngayon, ito pong si Rehoboam, tingnan po natin kung ano po ang nangyari sa kanya. So si Rehoboam po, nung mamatay si Solomon, nahati na po yung bansang Israel. Merong north na 10 tribo at meron sa maliit po, 2 tribo lang. Ang ating mga estudyante sa Book 2, alam po ninyo to, naiwan sa Huda. Ngayon, ito pong si Rehoboam, nilapitan. Kaya po nahati eh. Sabi kasi nung mga naiwan na mga trabahador ng kanyang tatay, yun pong inyong ama, napakahigpit. Talagang kami po nilalatigo, sumusunod. Pero naglikod po kami hanggang sa kanyang kamatayan. Kung kayo po ay magiging mabiyaya sa amin, medyo pagagaanin ninyo, susunod kami sa inyo at maglilingkod kami sa inyo. Sabi po ng mga trabahador. Kay Haring Rehoboam na pumalit sa kanya ama. Sabi po nitong si Rehoboam, teka muna, hintayin nyo muna akong mag-isip. So kinonsulta po niya yung kanyang mga matatanda na mga tagapayo. Sabi ng mga matatandang tagapayo, tama yun, maging mabait ka at hindi ka nila iiwan, maglilingkod sila sa'yo. Alam mo, medyo may konting damdamin na yung 10 tribo maging mabait ka sa kanila. Pero nakinig po siya dun sa mga, bukod sa kinonsulta niya, itong mga matatanda, kinonsulta din niya yung mga kabataan. Mga mahiinit ang dugo, yung mga bagong salta. At sabi po nito, mga kabataan na tagapayo, hindi, huwag kang mahina. Kung yung tatay mo matigasin, mas maging matigas ka. Boy, paghihina-hina ka, lalabanan ka niyang mga yan. Dadaigin ka. At nakinig si Rehoboam dito sa mga bata na mga tagapayo. So ano po nangyari? Hinirap niya uli yung mga manggagawa at sinabi, kung nilatigo kayo ng tatay ko, yung latigo ko may kasamang pako at ipangahagupit ko sa inyo.
Parang sinasabi niya, kung matindi yung tatay ko, mas matindi ako. Kaya po ang ginawa ng 10 tribo, iniwanan po nila si Rehoboam na taga-Huda, kaya po nahati yung bansang Israel. Pero bago pa man yun, ito po ay nasa banal na palatuntunan ng Diyos. Nung si Rehoboam na po ay naging hari, bagamat meron siyang maling desisyon, he started right pa din. Bakit po? Nung mahati ang kaharian na ito po yung sabi patungkol kay Rehoboam. Pakinggan po ninyo. Nang maging matatag na ang paghahari ni Rehoboam, tinalikuran niya at ng buong Israel ang kautusan ni Yahweh. Bago po nangyari yon, ito kasing si Rehoboam, siya po ay dinagalit po siya kasi nagrebelde yung 10 tribo. Alam po yung ginawa ni Rehoboam? Iniwanan ako nitong 10 tribo na to. 2 lang natira sa akin. He mustered. Yun pong kanyang mga kawal. Napakadami. Kaya sabi niya, lulusubin natin, ibabalik natin sila dito. Pero alam po niyo, nagsalita si Yahweh. Sabi niya, Rehoboam, sa pamamagitan ng isang propeta, huwag mo na silang habulin. Yung nangyari ay kalooban ko, sabi ni Yahweh. At alam po niyo kung ano yung magandang simula nitong si Rehoboam? Rehoboam listened to God. Plano niyo po ba yon? Tapos ang usapan. Sinunod niya si Yahweh. At dahil sumunod, sabi po sa binasa kong talata, 2 Kronika chapter 12 verse 1, naging matatag ang paghahari ni Rehoboam. Naging matatag. Pero, ito po, meron dumating na kalaban, si Shishak. Parang, Shishak, si Haring Shishak ng Ehipto. Ano po? At sila po ay nagtipon. Okay. At dito po ay sabi po rito, dumating ang propetang si Semaya at sinabi sa kanila, ganito ang pinasasabi ni Yahweh, pinabayaan ninyo ako, pinabayaan ko rin kayong mahulog sa kamay ni Shishak. Pagkarinig yon, nagpakumbaba ang hari at ang mga pinuno ng Israel at sinabi nila, makatarungan si Yahweh. Kasi kumakampi po siya Hindi po siya marunong sumunod sa kung ano yung iniuutos ng Diyos. Kaya po, didigmain po siya. At kung kanina siya humihingi din ng tulong. Kaya ano po ang sabi? Dito, nagsisi itong si Rehoboam dahil sa kanya pong kayabangan. Dahil sa kanya pong sariling isipan, hindi niya sinunod ang kalooban ng Diyos. Oo, nagsisi siya, pero ito po yung desisyon ng Diyos. Sabi niya, nagpakumbaba na sila. Kaya hindi ko na sila lilipulin, sabi ni Yahweh. Ililigtas ko sila sa lubos sa kapahamakan. Hindi ko na ibubuhos ang aking galit sa Jerusalem sa pamamagitan ni Shishak. Gayunman, sila'y masasakop nito upang malaman nila kung alin ang higit na mabuti, ang maglingkod sa akin o ang maglingkod sa mga hari sa lupa. Kita po niyo? Sabi niya, nagsisi ka nga. Pero gusto ko ituro sa'yo. Hindi na nabago yung desisyon ng Panginoon. Sila po ay pinasok at kinuha ni Shishak ang mga kayamanan doon sa templo. Pero ganun pa man, hindi totally nadaig itong si Rehoboam. Nagsimula siya ng maganda, pero hindi pa rin siya sumunod sa Panginoon ng tuloy-tuloy, natalo siya, bagamat hindi lubusan. Bakit? Dahil pa rin sa biyaya ng Diyos. Tingnan nga, so yun po yung lolo, tingnan natin yung tatay. Si Abias. 2 Chronicles chapter 13. Verse 3. Ang hukbo ni Abias ay binubuo ng 400,000 na kawal, samantalang ay ang kay Jeroboam ng Israel ay 800,000. Humanay ang hukbo ni Abias sa may bulubundukin ng Ephraim, sa taluktok ng bundok ng Semarai. Mula rooy sumigaw siya, makinig kayo, Jeroboam, at buong bayang Israel. Ngayoy ibig ninyong labanan ng kaharian ni Yahweh
na ibinigay niya sa mga anak ni David. Palibhasa ay marami kayo at meron kayong mga guyang ginto na ipinagawa ni Jeroboam para sambahin ninyo. Didigmain po itong si Lolo Abias, si Tatay Abias, tatay ni Asa, didigmain po siya ng Israel. 800,000. Yung kalaban, sila 400,000. Talo siya. Pero ito po yung paninindigan ni Abias. Meron siyang good start. Sabi po niya, kayong mga Israelita, hindi ninyo sinunod ang kalooban ng Diyos. Na ang hari ay mula sa Huda. Iniwanan ninyo ang templo, gumawa kayo ng sarili ninyong templo na hindi sinasabi ng Diyos, naglagay kayo ng hindi mga Levita. Sabi niya, ngayon didigmain nyo kami. So meron siyang ipinaglalaban. At alam po ninyo, ito po ang sabi ng Biblia. At sabi ni Abias, ngunit para sa amin, si Yahweh pa rin ang aming Diyos, hindi namin siya itinakwil. Ang aming mga pari ay pawang mga anak ni Aaron at ang mga katuling nila sa paglilingkod ni Yahweh, kay Yahweh ay mga Levita. Ang sinasabi po ni Lolo Abias, sumunod kami kay Yahweh, nasunod ang kanyang pamantayan. So sa madalit sabi po, si Abias, he started right, nanalo po sila laban kay Jeroboam. Tinalo ni Abias si Jeroboam. Verse 17 ng chapter 13, nagtagumpay si Abias, 500,000 na mahuhusay na kawal ng Israel ang napatay. Out of 800,000, 500,000 ang napatay po ng mga Israelita. Panalo si Lolo Abias. Parang napakaganda, po. Pag tinignan po ninyo yung 2 Chronicles, yun na sinasabi kay Lolo Abias na hari. He was a good king na natili. Pero kapag tinignan po ninyo ang unang hari, chapter 15, ito po ang tala patungkol kay Lolo Abias. Ito po, chapter 15 ng unang hari, verse 3. Sumunod siya sa masasamang halimbawa ng kanyang ama at hindi sa halimbawa ni David na kanyang ninuno. Hindi siya naging tapat kay Yahweh na kanyang Diyos. Pero mabiyaya pa rin ng Panginoon. Verse 4, gayunpaman, alang-alang kay David, ang kanyang angkan ay nanatili na maghari sa Jerusalem. So si Solomon started right, hindi natapos na maayos. Si Rehoboam, he started right, hindi siya natapos na maayos. At si Abias, seemingly he started right. Sa kronika, ang ganda ng pagkakasabi, nanindigan siya, pero sa unang kronika, may nireveal. Hindi siya nanatiling tapat sa pananampalataya ng kanyang mga magulang, hindi siya sumunod, hindi siya naging tapat, pero mabuti pa rin ang Panginoon, hindi siya inalis sa pagiging hari. At eto na po tayo, yung binasa kanina, si Asa. Ano po ang pagkakasabi dito kay Asa? Merong nanakot. Sabi po, merong isa pong kalaban at ito pong si Asa ay nanalo dapat sa kanyang kalaban. Nagtipon-tipon yung mga taga-Ethiopia. At ito po mga taga-Ethiopia, napakadami. Natakot ito pong si Asa, pero tumawag siya sa Diyos. Na nung kinilala niya ang Diyos, naghandog siya sa Diyos. To make the long story short, nagwagi itong si Asa laban sa napakaraming kalaban dahil sa biyaya ng Diyos. Again, itong apo, he started right. Pagdating po ng chapter 16, verse 1, nang ika-36 na taon ng paghahari ni Asa, nilusob ni Baasa ng Israel ang Huda, pinalibutan niya ng paderang Rama upang walang makaalis o makapunta kay Asa sa Huda. Dahil dito, listen, nakipag-ugnay si Asa kay Ben-Hadad na hari ng Syria
na nakatira sa Damasco. Nagpadala siya ng pilak at ginto, kinuha niya sa kabangyaman ng templo ni Yahweh at sa kanyang palasyo. So ano po ang ginawa? Sinalakay ni Baasa na hari ng Israel si Asa. Wala po siyang magawa. Ang ginawa po nitong si Asa, humingi siya ng tulong sa Syria na kaaway ng Diyos. Nagpadala siya ng pilak, mga ginto at mga kayamanan na nakalagay doon sa templo ng Panginoon, kinuha niya, ibinayad niya doon sa hari ng Syria. Ang ginawa naman ng hari ng Syria, binigyan kasi siya, sinuhulan siya, sabi niya, turuan nga natin ng leksyon tong si Baasa. Kinakalaban yung kanyang kapatid na kaharian. So, tinulungan po ng Syria ang Huda, nilabanan po nila ang Israel. So sa madalit sabi, tumigil ang Israel sa pagsalakay sa bansang Huda. Nanalo po ang Huda kasi tumigil yung Israel sa pagsalakay sa kanila. Pero eto na po ang istorya. Pumunta si Propeta Hanani at sabi po ni Hanani, verse 7, nagpunta doon kay Asa si Hanani na isang propeta at sinabi, dahil nagtiwala ka sa hari ng Syria, sa halip na kay Yahweh na iyong Diyos, natakasan ka ng hukbo ng hari ng Syria. Mas malaki ang hukbo ng Ethiopia at ng mga taga-Libya. Napakarami nilang karwahe at mga mangangabayo. Ngunit ibinigay sila sa iyo ni Yahweh sapagkat nagtiwala ka kay Yahweh. Sabi ni Propeta Hanani kay Asa, verse 9, alam mo, Asa, nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Dahil sa kahangalan mong ito, mula ngayon, lagi kang magkakaroon ng digmaan. So, nirebuke si Propeta Asa, ni Propeta Hanani, si Haring Asa, sabi, hindi ka nagtiwala? Sabi niya, alam mo ba, naghahanap ang Diyos ng mga tapat sa Kanya. At dahil sa kahangalan mong ito, simula ngayon, ikaw magkakagera. Lagi kang merong digmaan. So ano po ang naging tugon? Dito pong si Asa na nagsimula ng maganda, at ito po yung titingnan natin ngayong umaga, nagsimula siyang maganda, pero natapos po sa kapangitan ng sitwasyon. Kasi nung siya po ay i-rebuke, nung siya po ay ituwid ng propeta, ito po ang sabi, sa sinabing ito, maganda sana sa sinabi ng propeta, nagpakumbaba si Asa. Pero hindi. Verse 10, nagalit si Asa kay Hanani, ito'y ikinadena sa bilangguan at mula noon, naging malupit si Asa sa mga tao. Noong 39 na taon ng kanyang paghahari, nagkaroon siya ng malubhang sakit sa paa. At sa halip na kay Yahweh siya humingi ng tulong, sa mga manggagamot siya sumangguni. Namatay siyang ng ika-41 taon ng kanyang paghahari, inilibing sa lungsod ni David sa isang libingang yungib na pinasadya niya para sa kanyang sarili. Inilagay siya sa isang kabaong na nilagyan ng lahat ng uri ng pabango bilang pagpaparangal sa kanya. Gumawa ang mga tao ng napakalaking siga. Yan po yung problem. He started right, and his service ended in disaster. Tayo po kaya, paano nagsisimula, at ang atin po mga buhay, maging ang buhay ng ating sambahayan, papaano po matatapos. Masusumpungan po kaya tayong tapat at kagaya ng ating tema, we are committed to God's truth, we are committed to God's love, at dahil committed po tayo doon, alam natin, tutulungan tayo ng Panginoon sa bawat yugto ng ating mga buhay. So, eto po, yung ating mga makukuha mula po dito. Una, a people committed to God's truth and God's love. Sila po ay nakakaalam ng
Alam ng Diyos ang kahinaan po natin. Alam natin ating sariling kahinaan, umaasa tayo sa Panginoon at tayo ay sa Kanya lamang nagtitiwala. Tama? Alam po natin na sa ating sarili wala po tayong magagawa. Patuloy tayong hinahamon na magbigay ng pagkilala sa magagawa hindi ng tao, kung hindi sa magagawa ng Diyos. When we talk about kings, when we talk about their lives as kings of Israel, dalawa po ang titignan palagi sa Old Testament pag tumitingin sa hari. Una po, their faith in God. At yung kanilang faith in God, ano po ang nangyari sa kanilang leadership? Kaya po sinasabi ko rin sa mga tatay ng bawat sambahayan, at sinasabi ko sa lahat ng mga magulang, kumusta ang inyong faith kagaya ng mga hari? How do you start? At yung pong inyong faith na ito, ano ang nagawa sa leadership? Sa mga tao na inyong hinahawakan, sa inyong sambahayan, meron bang naidulot na napakabuti? Kaya nga po, kinakailangang makita natin yung Diyos na makapangyarihan, at sa kanyang kapangyarihan, siya po ay ating pagtitiwalaan. At hindi lamang po yun, ang pagtitiwala po sa Diyos ay magdudulot sa atin ng pagpapasakop at kagalakan ng pagsunod sa Kanya. Ganun po yung committed. Kaya balikan po natin yung sinasabi kanina. Ano po? Ito pong si Asa, nagsimula ng mabuti, natapos po ng hindi mabuti, o pwedeng sinasabi ng bawat isa sa atin, Panginoon, kung ako yung nasa kalagayan nila, hindi ako magkakaganyan. Kasi alam ko kung sino ka eh. Ako magiging tapat. Yun ang inaakala natin. Hilingin natin sa Panginoon, mga kapatid, ilayo tayo sa kayabangan, ilayo tayo sa pagmamalaki, sa kalayawan, at sa kasalanan. At makita natin na ang tanging kagandahan ay nasa Panginoong Hesukristo lamang. I will give you 2 examples. Number 1, si David. He was a man after God's own heart, hindi po ba? Nanalo na po siya, nasakop na po niya lahat ng pinasasakop ng Panginoon. Yung Israel ay nabuo, naging isang malaking bansa. Pero sabi po doon, isang panahon, at ito ay panahon ng digmaan, lahat ng mga hari ay nakikipagdigma. Meron palang gano'n noon, ano? Panahon ng mainit yung kanilang mga pagnanais na lumawak yung so yung mga hari nakikipagdigma. Panahon ng digmaan, pero sa sobrang confidence nitong si David, sabi niya, kayang-kaya niya na yan. General Joab, kayang-kaya niya na yan. Dito na lang ako sa taas ng aking bahay, namamaypay siya, isang madilim na gabi, habang yung kanya pong mga sundalo ay matapat na nakikipagpatayan sa digmaan. At siya po nando doon, pahaya-hayahay, at nakita po niya si Bathsheba na naliligo. Hindi pa yata uso ang comfort room, ang mga bathroom, no? Naliligo itong sa Bathsheba. At bilang hari, inutusan yung kanyang mga kawal, kunin si Bathsheba. Actually, sabi ng isang commentator, it was rape. Kasi wala namang magagawa pag tumanggi yung isang babae, pinakukuha ng hari. Sabi lang doon, pinakuha si Bathsheba at si Bathsheba ay kanyang sinipingan. It was a time that he was so strong in his own mind, in his own eyes. At nung nakita niya na siya'y mahusay, magaling, hindi niya na kinakailangang sumama sa kanyang mga kawal, doon po siya bumagsak. But when he was corrected, nagsisi itong si David. Nagsisi po siya. And then, secondly, I want to talk about Peter. Kilala po niyo si Pedro? Talagang hulog na hulog, mahal na mahal niya ang ating Panginoong Jesus.
Sabi ng Panginoon, alam niyo, huhulihin ako. Pahihirapan ako, papatayin ako. Sabi ni Pedro, hindi ako papayag, Panginoon. Tapos hinila niya yung Panginoon Jesus. Sabi niya, huwag niyo ako sinasabi yan. Huwag niyo sasabihin yan. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Layuan mo ako, Satanas. Parang ang ganda-ganda nung kanyang mga gustong gawin para kay Jesus. Pero sabi na pa, layuan mo ako, Satanas. Yung isipan mo, iniisip mong maganda, but that is against the will of God. Yun po pala ang panuri. Meron tayong iniisip na maganda, meron tayong iniisip na tama, pero ang batayan po natin dapat nasa salita ng Diyos. And then, sabi ng Panginoon habang kumakain po sila, isa sa inyo magkakanulo sa akin. At lahat sila lumapit, ako ba Panginoon, ako ba Panginoon? Well, alam natin yung story, si Judas yung hindi tapat, siya yung nagkakanulo. Pero alam nyo, ito kasing si Pedro sabi, ako Panginoon, hindi kita ipagkakanulo. Sabi ng Panginoong Jesus, ano? Pedro, sinasabi ko sa iyo, bago tumilaok yung manok, 3 beses mo akong itatatwa. And we know the story, 3 beses niyang ipinagkaila ang Panginoong Jesus. Yung kanyang isip, yung kanyang damdamin ay hulog na hulog sa Panginoon. He started right, tama siya. Pero hindi, walang puwang para sa kayabangan. Ipinagkanulo niya ang Panginoong Jesus. Buti na lamang sa biyaya ng Panginoon, humingi siya ng tawad, nakabalik si Pedro, hindi ba? Si Judas, alam natin, ay nagpakamatay, nagpatiwakal. So ito na po, kaya ko binabanggit si Pedro. Bago natin tingnan yung kay Asa. Noong ang Panginoong Jesucristo na po ay bago siya umakyat sa langit, matapos na siya mabuhay na mag-uli, kumakain po sila, naglakad po sila ni Pedro. At sabi ng atin pong Panginoong Jesus kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Ang sagot ni Pedro, Panginoon, alam po ninyo, mahal ko po kayo. Pag po kaya kayo tinanong ng Panginoon, isang makasalanan, nagtaksil sa Panginoon kagaya ni Pedro, paano po ninyo yun sasagutin? Well, yung tanong ni Jesus, Peter, agapao me o agape me? Yung po kasing agape, ibig sabihin isang mataas na uri ng pag-ibig, di ba? Kaya nga po may agape meal. Agape is the love of God. It is pure, high quality. Agapao, agape. So sabi ng Panginoon, unang tanong, Pedro, agapao? Sumagot po si Pedro, hindi po agapao ang sagot niya, pero love din. Yun po yung phileo. Ngayon pong Pebrero, yung mga ibang pastor magagamit po yan kasi pag-uusapan nila yung pag-ibig. Meron naman pong isa pang salita patungkol sa pag-ibig, yung eros. Yun po yung sexual love. Eros. Yun yung pag-ibig dahil lang sa ibang sex. So gustong magkaroon ng pakikipagtalik, ganyan. So mahal kita kasi maganda ka. Eros. So ang Diyos po ang ginamit niya, agapao. Sabi ni Jesus, Pedro, agapao? Ang sagot po ni Pedro, Lord, alam mo, phileo. Parang mas mababa. Tapos sabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo yung aking mga tupa. Siguro lakad sila uli. Tinanong siya uli ni Jesus, Pedro, agapao? Sabi ni Pedro, Lord, alam po ninyo, phileo. Parang yung damdamin ko po, mahal ko. Ang phileo po parang kaibigan. Brother. Kaya nga po yung Philadelphia, yung phileos. Okay. Sabi ng Panginoon sa kanya, pakainin mo yung aking mga tupa.
Eto na, kasi 3 beses po yon. Sa pangatlong beses, siguro naisip ni Lord, lagi mong sagot sa akin, Phileo eh. Alam niyo yung sunod na tanong ni Jesus? Pedro! Ano sa palagay niyo yung tinanong ni Jesus? Agapao pa? Hindi na. Sabi ni Jesus, Pedro, Phileo mo? Ibinaba na ng Panginoon. Nalungkot na po itong si Pedro. Alam niyo kung bakit? Hindi siya makasagot kaagad ng Phileo. Kahit yung sinasabi niyang Phileo na ipinagmamalaki niya, Panginoon, mahal kita, Phileo. Hindi nga lang po agapao, Phileo. Ngayon tinanong siya ng Panginoon, Pedro, Phileo? Hindi na siya makasagot. Bakit? Alam niya, kahit yung Phileo, hindi niya masisigurado. Sabi po doon, Peter was so grieved because said unto him by Jesus the 3rd time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I phileo thee. Panginoon, alam mo yung damdamin ko, mahal kita. Sabi ni Jesus, feed my sheep. Pakainin mo yung aking tupa. We think we can do better than these biblical characters. We can do better than Solomon. Kung ako, payamanin lang ni Lord. Hindi ako magiging kagaya ni Solomon. Hindi ako magiging kagaya ni Rehoboam. Hindi ako magiging kagaya ni Abiha. Hindi ako magiging kagaya ni Asa. Talaga? These kings, listen, these kings showed depravity. But a coming king was promised. He is holy, he is the son of David, the Messiah. Wala po tayo may pagmamalaki. Kung tayo man siguro inilagay sa pagpapala kagaya ni David o ni Solomon, hindi ko kayang tiyakin. Well, I speak for myself. Kahit ako magdududa sa aking kakayahan na maging tapat. Ewan ko po ang inyong pananaw sa inyong sarili. Pero one thing, this is the point, we are totally depraved. Wala tayong maipagmamalaki, tayo pong lahat. Kaya nga kung ang ating aasahan ay kaligtasan sa pamamagitan ng ating kakayahan, mabibigo po tayo. Sabi ng Biblia, ikaw na nag-iisip na ikaw ay nakatayo, baka ikaw ay biglang mabuwal. At kapag ang ating inasahan ay tao, mabibigo po tayo. These kings failed. But there is a promise of a coming king. And that king is the son of David, the Messiah. Wala po siyang batik ng kasalanan. He is called the King of Righteousness. He is the King of Righteousness. Kaya, yes, these kings failed. We may fail, but in the new covenant in Jesus Christ, meron pong biyaya na laan para sa atin, para daigin ang lahat ng ating kahinaan. Ang sabi, we look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. This is the reason. But sinasabi po natin, tayo sa ating personal na buhay, ang ating sambahayan ay dapat nakatalaga sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi dahil humabol tayo sa Kanya, hindi dahil nag-research tayo at nalaman natin, ito tama, ang galing ko talagang pumili. No, but because God was merciful. He was merciful. Siya'y mahabagin, siya'y nagmamahal, siya'y nagpatawad, He forgave. And yes, we are depraved, wala tayong magagawa, but we look unto Jesus who is holy. Pangalawa, King Asa chained the prophet. Alam mo yun, nirebuke siya ng propeta. Paano tayo mag-take ng rebuke? Pag tayo po itinutuwid ng salita ng Diyos. Well, itong si Asa, he started right, nakikinig siya sa Diyos, pero nung magsalita, laban sa kanya,
Hindi niya kinaya. Anong sinabi niya? Ba't lakas ng loob mong magtuwid sa akin? Sino ka ba? Aral ka ba? Mga ganun tayo minsan, no? Mas magaling ako sa iyo, ah. And in order to prove na mas makapangyarihan siya, alam niyo kung anong ginawa ni Asa? Kulong niyo nga yung masalita masyado na propeta na yan. Sabi po doon, ikinulong si Hanani at siya ay ikinadena. He tried to change the prophet. He tried to change the word of God. Yung salita ng Diyos gusto niyang pigilan. Kaya pag depraved, ganun po ang isip. But we look unto Jesus, the Word of God. Hindi po mapipigilan ang katotohanan ni Kristo bilang salita na simula pa ay naroon na kasama ng Diyos at siya ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. Siya ay salita na hindi mapipigilan. And so they failed. And we may fail. But Jesus, the Word of God is powerful. He will not fail. So anong sinasabi natin? We go to Jesus. Amen? Nung itinuwid siya, pinigilan niya yung salita ng Diyos, kinulong niya yung propeta, pero may kasunod pa, napakatindi. Pamisan, unknowingly, ganito rin po tayo. Pag buryong na buryong yung ating isipan, galit na galit tayo sa iba. Pati pusa, masisipa na natin, wala namang kasalanan. Ano? Galit siya kay Propeta Hanani, tinuwid siya. Tinupo niya yung sumunod. Pinagmalupitan niya ang mga tao. Why? Kasi wala siyang peace. Gagawa siya sa lahat ng problema. Tatakasan niya ang usapin. King Asa pour out his hatred towards the people. But you know what? The son of David, yung inapo nitong mga to, the Messiah, Jesus, the son of David, the rightful king, the righteous king. Ano po yung sabi? He loved the people. Minahal niya yung mga tao. He healed the people. He taught the people. He served the people. He forgave them. And He saved His people. Yung mga lolo ni Jesus na mga hari na ito, kasi tribe of Judah, they were all depraved. Hindi nila kaya. They started right. Hindi nila kinaya. That's the reason we look unto Jesus. Sa Davidic covenant, mayroong dadating na anak ni David, may dadating na hari at ang kanyang paghahari ay walang hanggan at ang haring ito walang katulad. Hindi pinigilan ng salita, hindi nagmalupit sa tao. Jesus loved them. And panghuli, nung mamatay itong si Asa, bago pa po yun, alam natin, nagkasakit siya, no? Nagkasakit siya sa diabetes siguro. Paa daw eh. Baka yung kanyang paa ay matindi, ikinamatay niya. Pero sabi, nung siya'y mamatay, kung di ba binasa natin kanina, nilagyan ng lahat ng uri ng pabango ang kanyang bangkay. But he remained stinking and he remained dead. This king, a depraved king, na natili siyang mabaho, kahit na punong-puno ng mga pabango nilagay sa kanyang ataol, na natili siyang mabaho at na natili siyang patay. But we look forward to a king, makapangyarihan sa salita, nagmahal sa mga tao, perpekto sa lahat ng kanyang ginawa, namatay, but he rose again. Muli siyang nabuhay. Siya'y niluwalhati. At siya'y nakaluklok sa kanan ng Ama. At siya'y hari magpakailanman. If we are people committed to God's truth and to God's love, we cannot find anyone like Jesus Christ. Kaya mali po yung moralistic preaching.
maging kagaya tayo ni David, maging kagaya tayo ni Hannah. Because the Bible, ang kanya pong dulo palagi, only through Jesus Christ. Kaya po yung hamon na tayo ay committed, a people committed to God's truth, and a people committed to God's love. My question is, kaya ba natin? Magtatapat ako sa Panginoon. Lagi kong hahanapin ang kanyang katotohanan. Lagi kong daramhin ang kanyang pag-ibig. Napakaganda sa salita. Pero ang tanong, kaya ba natin gawin yon para sa ating mga sarili? At ang sagot po, hindi. Ito'y biyaya. Ang pinakamagagawa natin, magpakumbaba, mag-aral, matuto. Let me end by reading Psalms 119, verse 9 to 11. Ito po ang sabi, awit 119, verse 9 to 11. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautusan sa puso ko'y iingatan upang hindi ako magkasala laban sa iyo kailan pa man. Sabi, paano ko maiingatan yung aking sarili para mabuhay na nakalugod-lugod sa Diyos? Kaya ko bang ingatan yung aking sarili? Sabi niya, sa pamamagitan lamang ng iyong salita. Tapos sabi niya, at ang iyong salita ay nagsasabi, Panginoon, ikaw ang tutulong, ikaw ang mag-aalis sa amin. Kaya nga po kahit sa panalangin ng ating Panginoong Jesucristo, dun sa Ama namin, di ba? Anong sabi po? Di ba may panalangin doon, may request? Huwag mo kaming ilayo mo po kami sa tukso. Kasi bakit po? We are prone to wander. Konting kalabit lang. Kasalanan ng mata. Lalayo tayo at lalayo. Kaya nga pag sinabing, hindi ako magkakasala. Sinubukan niyo na po ba yun? Paggising niyo isang umaga, sabi niyo, itong araw na ito, tatalaga ko sa Diyos sa kabanalan. Sisikapin kong hindi ako magkakasala. Meron po bang nakagawa na sa isang araw ay hindi nagkasala? Wala, hindi po ba? We are all sinners. But when we pray to God in humility, Panginoon, ako ay alabok, ako ay makasalanan, ako ay mahina, pero I look to you. Yung salita po, binabasa ko na nauunawaan ko, sa iyo pa ring tulong. Gusto kong gawin, pero hindi ko po magawa. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Siya yung tutulong sa atin. At doon natin masasabi, truly, we are a people committed to God's truth and to God's love. And our victory in our commitment, hindi nagawa through our own undoing, or our own doing, but it is a gift of God. Tulungan tayo ng Panginoon. Let's have a moment of silence. Ano yung tinuro ng Panginoon at ano yung ating tugong panalangin sa Diyos ngayong umaga. Lord, we pray for ourselves. We pray for our families. Tulungan niyo po bawat isa sa amin. Tulungan niyo po yung aming mga sambahayan na tumingin palagi sa aming Panginoong Jesucristo.
ang kanyang katotohanan ng kanyang pag-ibig, ang kanyang ginawa para sa amin. Yun po ang aming kumpiyansa, hindi yung aming mahinang mga isip at puso, ang aming pabago-bagong isip at damdamin. Kayo po ang aming inaasahan tuwina. Pero narito po kami nagpapakumbaba, nais naming kilalanin ka, magpasakop sa iyo at sumunod sa iyo, aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Amen. Tumayo po tayong lahat, awitin natin ang ating response song. Bilang tugon po sa mensahe, tayo po ay umawit. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Lumagsaman ang mga pagsubok, alam kong sa akin ika'y susubaybay. Kaya't ako'y susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Kaya't ako'y susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, aming Ama, ang amin pong kaligtasan, ang amin pong kabanalan, maging ang inaasam na kaluwalhatian, hindi mangyayari sa pamamagitan ng aming sariling talino at lakas. Wala po kaming kaya. Ito'y iyong biyaya. Ang tangi po naming magagawa, Panginoon, ay magpasakop sumunod sa iyo na biyaya mo pa rin sa amin. Pag narinig namin ng iyong salita, ang kami po ay sumunod, Panginoon. Maging yung aming katapatan, mismo kami, Panginoon, alam namin, hindi namin po ito matatayuan kung hindi dahil sa iyo na siyang tutulong sa amin. O aming Amang Diyos, maraming salamat sa aming Panginoong Hesukristo. Ang hindi namin kayang gawin, dinaig na lahat ng aming Panginoong Jesus. At kayo po na nagpasimula sa aming puso, sa pamamagitan ng iyong habag at pag-ibig, ang ginawa ng aming Panginoong Hesukristo, yun po ang aming kumpiyansa. Tumitingin kami sa Panginoon para sa lubos na katagumpayan. Pagpalain niyo po kami na ang katotohanan ito ay manatili sa aming isip at puso sa bawat sandali. Magamit upang magtagumpay at maging matatag sa iyong biyaya. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, maranasan ng bawat isa sa atin sa biyaya ng ating Amang Diyos ang tunay na kapayapaan, kagalakan at tunay na katagumpayan. Pagpalain tayo ng Panginoon, ilingap nawa niya ang kanyang mukha sa atin at iparana sa atin ang tunay na kapayapaan at kagalakang siya lamang ang makapagkakaloob at hindi kayang ibigay ng pansamantalang mundo na ito. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa'yo
Sambahin ka sa iyong kabutihan. Purihin ka, O Diyos, ang ngalan mo banal ay luwalhati. Panginoon, sinasamba ka na kami, ngayon at kailanman, magpawalang hanggan. sambahin ka sa Iyong kagandahan, sambahin ka sa iyong kagandahan. Amen. Makakaupo ang bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. Yan, patuloy pong paanyaya. Yung ating pong mga gawain para sa buong isang linggo, yung pong praying aswan ay mula Lunes hanggang Biyernes. Ito po yung nagsisimula 6:30 ng umaga. Yan, tayo po yung makiisa sa pananalangin. At tuwing Sabado po, meron din mas maaga, 6 a.m. sa pangunguna po ni Kuya Carlo. Mag-PM lang po kayo sa kanya kung gusto nyong makabahagi. At tuwing Sabado po, meron din pong praying aswan ng Dubai. Ano po, yung OFW na mga kapatid natin tuwing alas 8 naman po ito ng umaga. Yan, muli meron po tayong ginagawang CE virtual class at sa biyaya po ng Diyos nawa ito'y magtuloy-tuloy tuwing Martes alas 7 ng gabi. Ano po, sana po ay kayo aming makabahagi. Tapos meron din po tayong isinasagawang Day of Prayer and Fasting. Tuwing Miyerkules ito po ay virtual. Nag-start po ito ng alas 8. Kasunod po ay alas 12 ng tanghali at yung panghuli po ay alas 3 ng hapon. Yun nga po, ina-encourage din po namin yung bawat isa na makabahagi din sa pangunguna. Ano po, ina-encourage po namin kayo na maging leader din sa bawat slot. Ano po. At nagkakaroon din po tayo ng praying aswan paggabi. Yan, sa mga hindi available lang umaga, meron po tayo sa gabi. Ito po ay 7 hanggang 7:15 p.m. Ito po yung online. Hope meeting every other Thursday, 7 to 8 p.m. Ano po? C4 Family Live, ito din po ay babaguhin na po natin. Every other Friday na po ito. Ano po? Ganun pa rin po ang oras, 6:30 to 7 p.m. Berean Aswan, tuwing Biyernes po, 7:50 naman po ito. Yan, lagi po tayong magantabay sa ating mga GC para alam po natin kung meron o wala. Jail Ministry every other Saturday po, 2:30 p.m. Yan, kagalakan po din na kayo makabahagi sa ganitong mga gawain. SBC and Sanbahayan, schedule po yan ng ating mga SBC leader. At saka nagpapatuloy din po yung ating Better Together prayer partners. Yan, napakaganda po. Ano po. Pagka nakita nyo po yung inyong, kung sinong inyong kapartner, kontakin nyo na po agad. Ano po, mag-set po kayo ng meeting kung kailan kayo magkikita o magpapanalanginan. Para po sa karagdagang mga announcement, meron po tayong ngayong araw na ito, pagkatapos po ng ating Lord's Table, yung congregational meeting. Magkakaroon din po ng Merit Store Committee meeting after po ng congregation meeting. Ano po, pagkatapos ng congregation meeting, kasunod po agad yung Merit Store. Tapos CCT meeting after po ng SBC at mamaya po mag-uumpisa na po yung klase ng CCI. Book 4, mamaya ang 1:00 ng hapon. Yan. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po ulit. Okay po, salamat po Kuya Raymar. Tayong lahat po ay tumayo at purihin ang Panginoon sa mensahe na nabahagi ngayong umaga. Tayo po ay sama-samang umawit.
tayong pagsinta, huwag nang isipin na bigaling, Hariin, pag-ibig, magakay-akay, tayo'y magmahalang tunay. Lahat magkabuklod, kay Hesu Kristo'y malugod. Magpakailanman, magkaisang walang hanggan. Sa lupa'y pabatid, tayo ay magkakapatid. magkakay-akay, tayo'y maghahanang tunay. At magkabuklod, kay Hesu Kristo'y malugod. magpakailanman, magkaisang walang hanggan. Sa lupa'y pabatid, tayo ay Sa lupa'y pabatid, tayo ay magkakapatid. Sa lupa'y pabatid, tayo ay magkakapatid. Sa Diyos po natin ibalik ang malakas na